Sa gabing ito, ibabahagi ko ang isa sa pinakamabigat at pinaka-disturbing na kwentong natanggap namin. Kwento ito ni Papa P mula sa Angeles City. Ayon sa kanya, hanggang ngayon, hindi pa rin niya makalimutan ang nangyari noong undas ng 2019. November 1, 2019. Niyaya ako ng mga kaibigan ko na mag-ghost hunting sa abandonadong ospital sa Clark. Ayoko talagang sumama dahil bukas ang third eye ko at kakaiba na agad ang pakiramdam ko noong gabing iyon. Pero dahil lasing na silang lahat, pumayag na rin akong mag-drive. Pagdating namin doon, sinabi kong magdasal muna sila, pero nagtawanan lang sila at dumiretso agad papasok sa ospital. Habang nasa entrance ako at nagve-vape, naramdaman ko ang may naghihintay sa itaas ng building. Ilang minuto lang ang lumipas nang makarinig ako ng sigawan at yabag ng takbo. Pagpasok ko sa entrance, nakita ko ang tatlo kong kaibigan, walang ulo, parang premonition. Gusto ko na sana silang pigilan pero tuloy-tuloy silang tumakbo pabalik sa sasakyan. Habang pauwi kami, may nakita akong dalawang maitim na anino sa rear view mirror. Pakiramdam ko, may sumunod sa amin. Bago ako umalis, sinabi kong magpalit sila ng damit at maligo. Pero hindi nila ako sinunod. Pagkalipas ng ilang araw, isa-isa ko silang binisita dahil may kakaiba raw silang nararamdaman. Pare-pareho silang nakakaramdam ng sobrang init ng katawan, hirap matulog at mabigat na pakiramdam. At sa bawat bahay na pinupuntahan ko, may nakikita akong maliliit at maitim na entity. Nagsagawa ako ng cleansing at gumaan naman ang pakiramdam nila. Pero hindi pa pala tapos. Noong mismong araw na bumalik ako sa Benguet, nag-inuman ulit ang dalawa kong kaibigan at nag-drive papuntang Clark. Sumalpok ang sasakyan nila at nasunog sila ng buhay. Kinabukasan, nagbigti naman ang pangatlo kong kaibigan. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano ang nakita nila sa abandonadong ospital na iyon at ayoko nang malaman. Dahil minsan, may mga nilalang na hindi dapat ginagambala.